Sa Korte Suprema, dadalhin ng isang mamabatas ang pagkwestiyon sa unprogrammed appropriation sa 2026 national budget na nakatakdang lagdaan bukas si Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si Mav Gonzalez. Bukas nakatakdang pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang 6.793 trillion peso 2026 national budget. Sabi ng Grupong Bayan, ang budget anilay para lang sa mga kurakot na political dynasty, mambabatas, pinapaborang kontraktor at mga kapitalista. Sa National Expenditure Program pa lamang daw ng Pangulo, marami ng discretionary at lump sum item at mga allocable. Dinagdagan pa ito ng anilay pork barrel at patronage funds ng Kongreso. Tinukoy ng bayan ang 243 billion pesos na unprogrammed appropriations, 200 billion na soft pork na nakalagay sa mga programa tulad ng AIX, MAIFIP at TUPAD, bilyong-bilyong pisong halaga ng infrastructure projects at 11 billion na confidential at intelligence funds. Anila, kung may ilang item man na i-veto ang Pangulo, naniniwala silang ito ay para lang pakalmahin anila ang publiko, hindi para ireporma ang pambansang pondo. Kukwestiyonin din ni Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice sa Korte Suprema kung may unprogrammed appropriation sa budget. Ipupush ko yun. Kung hindi ibibito ng presidente, yun para magkaroon na ng definite na decision ang Korte Suprema tungkol dito sa mga unprogrammed appropriations. Yan yung aking purpose na questioning yan sa Korte Suprema para kung deklarang unconstitutional, hindi na magagamit yan sa mga susunod pa. Napakalaki raw kasi ng unprogrammed appropriations o yung mga wala pang tukoy na pagkukunan ng pondo. May mga inilagay dyan sa unprogrammed appropriations na dapat sana sa program appropriations na ilagay. Gayunman, sabi ni Erice, mas madaling bantayan ang 2026 budget. Ipinost naman ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa Facebook ang summary ng 2026 budget ng Kamara. Dati na niyang kwinestyon ang 18 billion na nakalaan para sa MOOE o Maintenance and Other Operating Expenses ng mga kongresista. Bagaman bahagi raw nito ay makatwiran, gaya ng pambayad ng supplies at utilities, malaking bahagi raw nito ay napupunta sa mga gastusing walang resibo kaya mahirap suriin. Ayon kay Leviste, nasa 47 million pesos ito kada kongresista. Kabilang aniya sa mga di kailangang resibuhan ay gastos sa biyahe, komunikasyon, training, scholarship, advertising, representation, at professional services. Hirit ni Leviste, kabilang ba rito ang sahod ng social media consultants o keyboard warriors? Umaasa si Leviste na ilalabas ng House Committee on Accounts ang detalyadong breakdown ng budget ng Kamara. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras.